Alright, Shabu pa rin ng unang Biyernes ng 2025. Salamat Jesus at Biyernes ulit. Naway manigo pa rin ang bagong taon ng lahat. Ako po, si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Let's end the first week of January right with some afternoon delight. Okay, it's Friday. First Friday nga po ng taon, January 3. Ang ating delight of the day ay walang iba kundi ang pastil. Ayan. Bakit nga po ba pastil? Dahil Quiapo Day at doon kasi laging nauuso or uso yung pastil. Oo. Kaya kamusta rin of course sa ating mga kapatid na Muslim at yung mga kapatid natin na Kristiyanong naghahanda para sa translasyon. Ay kamusta din po sa inyong lahat at mag-ingat po tayong lahat dyan. Sa kabilang bahagi ito ng Quiapo, normally binibenta itong pastil. Sa kabilang side kasi andun yung mga siopawan, yung masarap na burger na... Anong burger? Naku, Diyos ko. Ang pangalan niya ay Delicious Burger. Delicious Burger. At yung amoy pa lang talagang mapapatawag ka sa PDEA. Nakaka-addict talaga yung amoy niya. At, pero ito, para sa mga kapatid nating Muslim, yung pastil kasi talagang, di ba na-feature na natin ito dati? Yes, oo. At nagkaroon ng konting issue dahil may kino-co-op at ginagamit sa paraan na hindi angkop sa kanilang pananampalataya. But ito may itlog Baka yun yung set nila, hindi ko din alam. Ito di itsura niya. Oo. Ito bang, ano ba itong parang hash? Manok ba yan? Mukhang manok yan, ano? Mukhang manok. Normally kasi sineserve yan with chicken sa banana leaves. No? At yung amoy, yung lemony na amoy na hindi yan yun. O iba pa yun. Oo. So naghahanda na po tayo para sa pista ng Nazareno sa susunod na linggo. Ayan. Kaya yung mga kapatid natin ng mga ito sa mga major coverage dates para sa mga kapatid natin sa industriya at para sa mga kapulisan, isa rin sa mga busy petsa ng taon. Di ba yung una pa lang? Naalala natin yung isang kwento sa atin ni Mary mo nung isang araw na halos nasa 6 million ang expected at tataas pa daw yan. Yung nakikita nilang mag-a-attend. At ang mga nag-observe na foreigners, partner, sila yung mangha-mangha kung paano na ma-manage yung ganon kalaking concentration ng humanity in one place. Pero may coordination, kumbaga may synchronicity of movement. At Pinas yan . Okay. Ngayon, ang latest po na mga impormasyon mula po sa Quiapo 6 days before the annual traslasyon, mga kapatid. Ito, around 4,000 devotees attended the first Friday Mass of the year sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At marami pong bumiyaya from different provinces undeterred by rain. Authorities have deployed over 600 police officers to ensure security during the event. The traslasyon is set for January 9. And speaking of the iconic Quiapo Church, ginagamit na din po ang mga masses online ng mga scammers dyan. Ang tanong, paano nga ba? Nandito ang report ni Mobile Journal, maybe Ate Adja. Bagong taon pero meron pa ring mga scammer. Ngayon nga, ginagamit na rin para manloko ang pangalan ng Poong Nazareno. Ganito karami ang nagpupunta sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene sa Quiapo. May misa o wala, binibisita na ito ng libo-libong deboto, lalo na tuwing pista ng Jesus Nazareno. May ilan naman na nananatili na lang sa kanilang tahanan para magmisa online. Pero bukod sa pagsisimba, ang ilan ay pinipili pang mag-alay ng donasyon upang makatulong sa pangangailangan ng parokya. Ang kaso nga lang, may ilang pekeng mga account sa social media na nagpapanggap bilang opisyal na simbahan ng Jesus Nazareno. Marami po sa YouTube ang talamak ng pangungopya, Ang ginagawa nila, yung mga lumang misa na ng Quiapo, dahil ito dati ay naka-live at recorded, kinukuha nila at ginagawa nila na ito daw ay live. At sa pamaraan na yon, humihingi sila ng mga donasyon gamit ang kanilang mga personal na GCash, personal na mga Maya account, at iba't ibang mga financial means channels to get funds.
and to get support and donations. Ang ganitong panloloko, nagsulputan na raw noong nakaraang taon. Kaya abiso na rin ng simbahan na palaging antabayanan ang kanilang mga social media platform para maiwasan ang mascam. Bukod dyan, naging paalala rin ni Father Robert upang malaman kung legit ba ang donasyon na nagawa sa simbahan, humingi ng resibo. Usually po ang ating GCash at ang ating Maya account ay nakapangalan sa ating Kura Paroko at Rector, Rufino Siscon Jr. So kung may mga ibang magpadala po sa inyo na iba ang pangalan, automatic po yon. Ito po ay hindi sa Quiapo Church. Masakit man isipin na ultimo ang simbahan ay nagagamit para manloko ng kapwa. Lagi nating itatak sa ating isip na gumawa ng mabuti at mag-ingat saan man tayo magpunta. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Alright, may impormasyon na labas kahapon. Ito yung magiging route ng traslasyon for this year. Of course, yung sa Quirino Grandstand, left to Katigbak Drive, right to Padre Burgos Street, to Finance Road, straight sa Ayala Bridge, turn left to Palangka Street, then right to Quezon Boulevard, papuntang Arlegui, papuntang Fraternal, Vergara, left to Duque de Alba, Castillejo Street, left to Farnesio and Arlegui again. Ay, hindi ka. Nepomuceno. Tapos left to Concepcion Aguila, Carcer Street, papuntang Hidalgo, papuntang Plaza del Carmen, left to Bilibid Viejo through Hilpuyat, tas JP de Guzman, papuntang Hidalgo, left to Quezon Boulevard, kanan sa Palangka, sa ilalim ng Quezon Bridge, at sa Villalobos, through Plaza Miranda, papunta sa Quiapo Church. So ito, may lagpas 14,000 daw na personnel na i-deploy ang PNP. Gano'ng kahaba ba yung, may nakalagay ba? Gano'ng kahaba yung stretch ng inaano nila? Kilometers? Kilometers, oo. Kasi ang dami nung turns na sinabi mo ba, ilang ikot yun sa ano? Oo, pero maganda siguro na ikonsulta natin diba? sa mathematicians. Pero oo, nakapaa oo. sila. At yung Oo factor din kasi minsan dyan yung pag-usad. No? Marami, iba-ibang iba-ibang taon, iba-iba rin yung... Pero naalala ko noon, inaabot talaga ng gabi yung pagbalik sa simbahan. At naalala ko noon, si Mian Los Baños pa yung nag-cover noon kasi ang tagal. Bakit? Naalala mo kung bakit? Sa sobrang maraming, sobrang daming tao, sobrang daming sumasampa. At hindi ko alam, hindi ako sigurado kung may pagbabago sa route noon, ano? Pero alala ko yun. Ikaw ay Hindi pa. Naku. Ang fascination ko doon, alam mo before, isa sa mga lagi kong iniisip, yung fact nga na barefoot sila, no? Ano kaya yung preparation doon? No? Para to make sure na walang mga debris that would put the devotees at risk? Maliban sa foot spa? Dapat wag ka muna magpa-foot spa. Meron kasi tayong mga kapatid na sabihin natin, habang tumatagal, medyo nagde-develop na ng kalyo yung souls mo. Hindi, ang iniisip ko kunyari yung merong mga... Meron talaga, meron mabububog. Merong matitinig talaga dyan. Diba? Kasi, di ba? Yun na nga eh. Pero, sagot sa tanong mo, no, may mga kanya-kanya mga dinadaanan, lalo na yung mga kalye na nabanggit ko na medyo hindi masyado familiar, hindi major roads. Yung mga communities na mismo ang gumagawa ng paraan na kiniklear nila yung road talaga, yung mga dadaanan. Ikaw ba nakapag-ano? Yes, oo. Tumigil lang ako after nung pandemya. Hindi, nag-cover pa ako nung pandemya actually. Wala noon, pero may mga misa. At since then, medyo iniisip ko kung oras ng afternoon delight pala yun. Pero pwede naman ang humabol. Tsaka, alam mo, for many reporters, parang naging sort of panata na rin nila ang mag-cover noon. Oo. Pero para sa akin dyan, iba yung hinahanap namin, yung mga sidelights. Yung mga iba-ibang karakter na pupunta dyan. Oo. Nagkakaroon pa akong kumpare dyan. Aba? Oo. Talaga? Oo, miyembro sa isang kulto na nakaputi. Si Diyos Ama ang pangalan niya. Ewan ko nasa na siya ngayon. Kumpare ko pa siya. Kumpare mo siya? Oo. Tapos iba-iba ang mga... Bawat kalye may kanya-kanyang karakter din. Iba talaga. Magandang dalawin yan, Tita D. Ayan. Next time siguro, silipin natin yan. Tapos ngayon, silipin muna natin ang ating mga storya on social media. Unang-una on Facebook, the Department of Health is dismissing reports of an international health concern now making the rounds on social media. Ano kaya yan? Oo. Alleged international health concern. Oo.
Actually, parang kanina ko pa nakikita yan, tsaka nung kahapon ata, na parang meron lang mga posts reminding the public na wag basta-basta maniniwala sa kung ano-ano mga reports. Make sure nga na ma-fact check mo, do your due diligence. Well, kung anong klaseng sakit yung pag sinabi natin international health concern, sakit yun, or isang medical condition. So, ang isang suspecha daw, posible, parang bagong epidemya daw. So, supposedly, na nag-overwhelm na raw ng mga ospital at sa mga sunugan ng mga bangkay sa China. Dahil daw ito sa influenza A, HMPV, parang model ng kotse, Mycoplasma pneumoniae, and COVID-19. Pero hindi raw totoo yan. Ayon na mismo sa Chinese Embassy, ang tunay na tore ng katotohanan. Well, hopefully, walang ang ganyan concern. Pero again, yung reminder is to always check your source. Alamin kung ano nga ba yung pinupuntahan yung mga website. And if possible, pumunta kayo to multiple reliable websites, di ba? Tignan nyo na rin yung grammar, kung tama yung pagkakasulat, tama yung spelling, kasi yun yung pwede maging red flag doon sa inyong mga... Pwede rin namang hindi lang na proofread, Pero hanapin nyo sa iba-ibang sites na reliable, yung talagang alam nyong Ito lang, lalong-lalo sa tatay ko, kung nanonood ka ngayon, Tay. Tito. Meron kasi mga people of a certain generation minsan. Ita-type nila yung, akala na CNN na type nila, pero nilalabas. Parang CNN.1 o .tv/ganyan. Okay. So, unang tingin mo, kung medyo mahina-hina loob mo at pag-unawa mo, akala mo CNN talaga yung pinupuntahan mo. Pero, parang it's something that pretends to be CNN. Isang, kunyari, YouTube channel, at kaduda-duda at questionable talaga yung mga napapanood mo ron. Ayun. O kaya BBC.tv, mga ganun, kala mo BBC, pero hindi. Well, again, kaya ang gawin nyo po, check nyo yung mga nakikita nyo dun sa, tawag doon? Address bar ba tawag doon? Oo. Tignan nyo mismo yung mga nakasulat na website. At tapos, i-double check nyo sa iba pang mga reputable websites as well, kung tama. Isa pa, pag napunta kayo sa site na binibentahan kayo ng kung ano-ano, mga pampalaki ng muscles, mga ganyan. Mga bagay-bagay, mga gamot na nanangako ng kung ano-anong mga mirakulo, masyadong too good to be true pa. So, pero again, marami tayong mga kababayan ang nadadali sa ganyan kasi hindi nga naman nila alam. No way to tell. Nako, dapat makausap ulit natin soon, si Sir Mon. Sabihin niya, think ka muna. Think ka muna. Oo, think ka muna. Nasa na si Charles Lejano ba? Oo. Ayan. So, pero, nung una rin kasi, Tita D, nung kumalat yung COVID before, marami rin nako, hoax yan. Oo. I was gonna say nga na, again, sila naman ang nagsabi na hindi naman daw totoo, pero bantayan na rin natin, wala namang masama, but just make sure na yung pinupuntahan nga nating source, yung hindi mga gumagawa lang din ako ano-anong kwento. Legit na source ang Chinese Embassy. Pag sinabi na lang, ang Pilipinas ang nambonggo ng mga barko at hindi sila ang nanguna. Pilipinas ang nanguna. Paniwalaan natin sila. Lahat ng incidents, Pilipinas daw ang nanguna. Diba? Pero anyway, magkakaroon naman ng official declaration yan. In fact, magagaling ang mga doktor natin. Minsan lang sa PhilHealth nagkakaroon. Nako, ibang usapan yan. Pero ito, ibahin na rin muna natin ang usapan. Punta tayo ngayon sa Philippine Star via live, visa-free countries to visit to enjoy the winter season. Sige nga, ano nga ba ang mga visa-free countries? So, kung naghahanap kayo ng lugar na malamig, yung malamig talaga na paglabas mo ng building, talagang naghahanap ka ng bigyan ng jacket or winter coat. Ayan. Ano yung mga lugar na yan, Tita D? Hong Kong, malamig na daw ngayon. I believe para nasa 15 to 19 degrees daw. And Hong Kong is only visa-free for transit, tourism, or business for Filipinos if they stay in the country for no more than 14 days. So may limit din naman yon. Under the current policy, Filipino citizens do not need a visa to enter Taiwan as long as they only stay for up to 14 days. Yung Taiwan, interesting din, Lord. Kasi ito, may picture tayo dito na para nasa bundok. So, ang alam ko, kasi ako naaya ako before I wasn't able to go. Pero nung inaaya nila ako, they were like, let's go to the mountainside kasi pwede dun like skiing.
snowboarding. So meron talaga silang areas. Talaga? I May think ganun, na may snow kasi and they could feature yung mga ganyang klaseng areas. Would have thought na ganong kaliit na isla ay may mga... Meron daw maliliit na na kung saan ka pwede mag-try. Well, kung hindi ka naman mahilig masyado sa snow, yung Taiwan, yung Taipei mismo is worth visiting. Oo, tsaka malamig din doon. Lumalamig din talaga. Yes, at kung mahilig kayo sa mga parks, I swear to God, magkakaroon kayo ng renewed appreciation para sa mga parke pag dumalaw kayo sa Taiwan. Ako natuwa ako. Pumunta kami ng parents ko early last year. Tapos ganun lang ang trip namin. Diba? Sa umaga, lalakad kami, we'll have coffee, upo sa park. We'll go somewhere, ikot-ikot. Pagdating sa gabi naman, mga night market. Yan. Oo. Pasilin. Oo. Kung saan-saan. Oo. Kung gusto ninyong food trip, at talagang baboyan talaga ng sarili. Kumakain ka ng stinky tofu? Yes, doon ko siya na-appreciate. Masarap pala sa pag may beer na kasabay. Nakasabay? Oo. Bagay yung flavors niya. Pero gusto ko yung mga dumpling. Yes. Madami kasi akong kilala na hindi pa rin nila matik yung yung mga sticky tofu. hindi sophisticado, mga palate ng mga yun. Pero alam mo, nakakaya sa Taiwan, ang mga Taiwanese pag pupunta rito sa Pilipinas, may visa sila. Oo. May silosa kasi. May silosang China. China rin to no? Yung nga lang na may mga nalilito pa rin sa pangalan. Pero yung isa na official, yun yung nagsiselos. Kaya siguro may pa-visa. Kayong pa-visa pa na kailangan. O, ano pa? So Taiwan, ano pa? At ito yung tourist daw can enter the island of Taiwan without a visa, pero hanggang 30 days lang din. So tourists would have to take note of that. And they are not allowed to travel to other regions outside of the island. Okay. Ano pa ba? Yung mga nandito, meron tayong nakita, Israel. Jeju, tama. Oh, pero baka matakot kayo sa nangyari dito sa Jeju Air. Oo nga pala. Pero, okay, since snow pala sa Jeju, akala ko naman malamig lang siya pero puro rocks. Akala ko naman, like dagat siya. Because I always... Island talaga siya. Oo, because I always heard na parang siya, like a summer destination and whatnot. Pag nakita mo yung mga advertisement, di ba? Parang visit Jeju Island, visa free. Tapos pagpunta mo ron, akala yata nila ay maraming mga nadi-disappoint kasi akala nila yung mga set ng mga yung mga drama. Oo, pero hindi. May isang pelikula na doon ng action siya, ang setting niya Jeju, ang ganda. Pero it's not what you'd expect. Mabato siya at wala yung mga cherry blossoms na hinahanap ninyo. Itong Israel. Bakit visa-free ang Israel? Sa Israel din Israel medyo matagal-tagal ka palang pwedeng pumunta. Dahil? Magstay. Magstay, oo. You can go there, you can stay there visa-free up to 90 days. Saya, no? Sa Israel ka pupunta. 90. Buti na lang medyo may mga pause ngayon sa mga hostilities. Siguro kung pumunta kayo mga several months ago, medyo sabihin natin, nag-advance yung New Year celebration po ninyo. Anyway, kasi kung maalala niyo ng World War II, no? Si Manuel Quezon ay may mga tinanggap ng mga Jewish refugees from Europe at a time na sila mismo ay hindi tinatanggap ng Estados Unidos. Tayo ang ilan sa mga nagbukas ng ating mga borders sa kanila. At marami sa kanila ay tumira sa Marikina. Bakit Marikina specifically? Well, you know? Marikina, bakit? Kasi hindi pa gano'n yata ka-populated ang Marikina. Nung time na yon. At pero ito yung weird. Wala silang iniwang trace. Parang sa bagay ilang taon lang naman. Pero yun nga, yung kawalan ng visa is parang gesture yan. Na, in fact, diyan nga raw sa hindi ko alam kung sa Tel Aviv. Anong syudad ng Israel ito ay merong monumento si Manuel Quezon. Hanapin natin yan. Parang pa-thank you. Okay. Mongolia, pwede rin. Pwede rin sa Mongolia. And then sa Mongolia, you can also visit without a visa, but short-term basis lang because you can only stay for 21 days. Ano naman ang gagawin mo sa Mongolia? Parang puro bundok sa Mongolia, no? Siguro yung mga mahilig. Kung hindi shopping ang mga hanap ninyo. Alam ko na. Ito, dog mga sledding, gusto ko yan. mga ice festivals daw.
At saka, 21 days. aba, rejuvenating hot springs ang sabi. Ang laki-laki ng Mongolia, my God. At sa Mongolia ay walang Mongolian barbecue. Ganun din. Oo. Pero, again, exotic destination ng Mongolia. Ang Israel nga naman, madali puntahan, kala mo. Pero ang ikot mo dyan, Matindi rin. Oo. Apparently, sabi sa akin, binulong nila sa akin ngayon na naka-hold daw, parang naka-hold daw ata yung mga tours ngayon sa Israel. Guess As in what? lahat. Hulaan mo kung bakit. No, as in yung mga nagpipilgrimage, Yeah, lahat talaga. Kasi nga naman, Correct. parang every now and then may makakaaway ang Israel. I have to remember, it's a country na gusto siyang durugin ng lahat ng mga kapitbahay niya. Ay, nako naman. Pero dito ako na-fascinate. Maliban sa Hanoi, of course, sa northern part ng Vietnam, beautiful city. Itong isang lugar na medyo sumisikat siya ngayon. Oo. Ang tinatawag nilang the Switzerland of Vietnam. Grabe yan, ang Sapa. Tsaka sunod-sunod yung nakikita ko rin on social media na talagang bumibisita dyan sa Sapa. Tapos lahat sila, balot na balot. Malamig. Ibig Dahil daw sobrang lamig nga. Ang sabi, up to, minsan daw bumaba to 0 yung temperatura. Malamig talaga. Actually, Hanoi pa lang, pag dumalaw ka ng mga ganito, mga January, February, malamig talaga kasi medyo malapit-lapit na. Kakatok na sa China yan, Pero ito nga, kung pinopromote nila at pag akyat mo doon, pag sa gabi, kung sa Swiss ang pinag-uusapan natin, mga Swiss Alps, may attempts at being European siya. At may mga rides, may mga charming mga little chateaus. Ayun, kasi may mountain chalets, etc. may mountain view ka. Tapos ito ba yung mga sinasabi mo na mga chateaus? Baka posible. O mga man baka dyan. mas maliliit pa Tapos sa water taas. pa, Ganyan sa Switzerland Oo, kasi. same na same yung itsura. Akala mo puro bundok. Pagdating mo sa taas, may lake pala doon. Magugulat ka. Ayan. Ayan yung mga ilan lang sa mga visa-free countries na pwede po nating bisitahin. At 21 days pala sa 21 days din. Oo. So, at mura-mura lang siguro. Ito, magandang idea ito Siguro pag depende rin sa season. Pero kung walang-wala ka talaga, may alam ako sa Pampanga. Saan? May snow. Gawa sa dinurog-durog na styro. Sa Pampanga. Ano yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Basta Google nyo, Pampanga snow. Okay, hindi pa tapos ang ating mga story on social media. Ito naman on the Philippine Star. In the era of AI, here comes Gen Beta. Alam mo, medyo Beta talaga? Beta. Beta. Paano ba dapat? Beta. Beta? Oo. Hindi Okay, fine. Di ba, parang ano naman yan? Sige, pwede na beta. Okay. Alam mo, to be honest, yung alpha halos nawala sa isip ko. Okay. Gen Z pa din yung last na naiisip ko. Ako hindi ako Gen Z. Ay, ako rin. Ako nga hindi Gen Z Ano ka ba, Gen Z ka? Millennial ako. Millennial ka Ito, ba? yung tinatawag kasi nila, yung builders daw is 1925 to 1945. Boomers, 1946 to 1964. Generation X, 1965 to 1979. Generation Y naman, 1980 to 1994. Gen Z, 1995. Ay, ako, Gen Y ako. 1995 to 2009. And Gen Alpha, 2010 to 2024. At ngayon naman, Gen Beta, 2025. Okay, balikan nga natin. Ano yung pinakauna? Builders. Builders. Oo. Ito yung mga 1925 to 45. 1945. Ito yung tinatawag ng the greatest generation. Sabi nga nila, oo. Yung greatest generation na yan, sila yung mga lumaban sa gera. Yes. Sila yung post-war builders of what we now know as yung the largeness of the American industry. No? Yung post-war na ekonomiya, sila yung nagsakripisyo, who valued duty and sacrifice above all. At may konsepto sila ng nation. At sila yung nag-lay down ng groundwork for yung modern superpower that we now know as the United States. Ano ba? No? Hindi lang, pati sa Europe, mga lipunan na Ang sumunod naman dyan yung silent generation. Yung boomers. Hindi pa. Ang meron pang iba? Oo, yung boomers, ito yung susunod pa dyan. Yung silent generation, sila yung nag-conform, sila yung tahimik lang. So, sila yung mga pinanganak between 1928, 1945. Okay. Ang boomers, sila yung sumunod na henerasyon naman. Sila yung mga nabuhay yung panahon ng hippie.
Sila yung panahon ng civil rights, yung panahon halimbawa ng yung post-World War, no? Pati yung Korean War, yan yung mga, hindi, sorry. Yung counterculture, sila yung umabot dyan. So yung mga hippie, mga beatniks, mga ganyan. Sunod doon yan ng Generation X. Okay. Sila yung nag-adapt, pinanganak ng panahon ng Cold War. So yung komunismo versus demokrasya ng West versus Soviet East. Yan yung panahon ng MTV, yung pag-rise ng ng henerasyon ng kultura sa teknolohiya na pinag-isa. At sumunod na nga dyan yung Gen Z. Ikaw ay... Gen Y. Gen Y, tama. Oo. So, 1981 to 1996 ang Gen Y. Tama ba? Dito ang 1980 to 1994. Okay, sige. Nasa ganong range pa rin naman. So, ito na yung Gen Y, ito yung social media generation. Tama ba? So, hindi ko nga masabi na social media generation yan kasi parang... Hindi, kung pinanganak sila ng mga panahon na yan, eksakto, nagkamulat sila na may gano'n ang available na teknolohiya. I guess, pero hindi pa masyadong talamak. Parang Gen Z yun talaga yung rise noon. Kumbaga, ayaw ko may experience lang yon na parang introduction pa lang. Sila yung tinatawag na digital natives. Itong sumunod, yung Gen Y. Z na. Yung Z. Z na yung talagang puro social media. At sila rin yung may concern sa identity politics, political correctness. Sila yung nag-embrace ng activism at yung pag-integrate ng teknolohiya sa kanilang daily life. Sila yon. Pero yung Gen Alpha, pakipaliwa. Ano bang Gen Alpha naman? Ano mga katangian? Hindi ko nang alam Gen Alpha. Mga Sila yung pinanganak ng between 2013 at yung ngayon. No? So, nag-stop siya sa 2024. Yes, 2024. Kaya start ng Gen Beta. Okay, so ano raw ba ang mga katangian ng Gen Beta? Ano nga ba? Ang sabi lang nila is yung mga kasama daw dito sa Gen Beta, sabi nila would most likely make it to the year na talagang parang yung reality and yung digital world parang seamless na daw. At malaking bagay dito, Tita Denise, yung artificial intelligence. Magiging parang paglaki nila, nandyan na yan, AI. Hindi na yun parang kamangha-manghang superpower. Sa kanila parang ordinary normal lang. Na. So, malamang may mga yaya sila na AI na. How does that work, Alam mo, ang interesting for me, pag sa ganyang, ganyang thinking, is how they will be able to experience, how they will be able to socialize early. Kung nasasanay sila na, kunyari, mas madaming screen time, mas madaming AI. Kasi mga bata nun, kahit ako na-experience ko yung pagkatapos mong mag-siesta o bago ka mag-siesta, pwede ka kumatok sa kapitbahay mo Makikipaglaro ka. Pagkatapos mo mag-siesta, sa bagay, o hindi ka pwede maglaro hanggat di ka natutulog. Oo. Hindi, pag summer, kunyari summer, pwede, di ba? Uuwi ka, makikipaglaro ka maaga, uuwi ka, kakain ka, tas siesta na yon. Tas hanggang sa hapon ulit, pwede. Sa amin kasi noon hanggang alas 6 lang So, magising ka ng mga alas 4:30, pwede ka pa maglaro mga hanggang alas 6. Yung virtual na mundo, diba? mas magiging parang integrated yun sa buhay nila. Pero curious ako, ano yung mga kahinaan nila? Of course, siyempre, itong mga articles na to, pinupuri muna yung mga positive possibilities. Pero alam natin na bawat henerasyon ay may kahinaan. Sinasabi nila na yung boomer generations daw, ito rin yung medyo, kaya nagkaroon ng yung mga Gen X na medyo rebelde kasi may mga magulang sila na sobrang subsob sa pag-build daw ng wealth. Nakakalimutan daw ang pagkalinga. Pero ito mga to kaya, ano kaya ang kanilang... Ito, hindi ako magugulat lalaki itong mga to na yung mga Tesla cars. Normal na lang sa kanila yun. Oo, siguradong normal na lang. Pero normal ba itong sunod natin pag-uusap? Ito, alamin nga natin. Ito, hot topic pa rin kasi ito on social media. So, celebrity couple Barbie Forteza and Jack Roberto have broken up after 7 years.
Barbie confirmed the split in an Instagram post on Thursday. She described their time together as 7 wonderful years full of quote, laughs, ramen, and love. She also thanked Jack for his quote, exceptional love. Barbie wished him well and asked the public for privacy. The couple known as Jack B started dating in 2017 after meeting on TV series Meant to Be. 7 years, no? 7 years. Naniniwala ka ba sa term na 7-year itch? Ay. May pelikulang 7-year itch. Pero lagi ko nadidinig nga yung Starring term na yun. Marilyn Monroe. At supposedly yung 7-year itch daw, pag umabot daw ng 7 years yung relasyon, kadalasan doon daw, wala naman scientific basis ito. No? Pero after 7 years, doon ka raw makakaramdam kung magtatagal pa kayo, itutuloy ito. Ako, depende siguro yan, no? How you guys adjust to one another. Na kung medyo nafe-feel nyo na medyo hindi na kayo nag-grow, stagnant na kayo, or just try something new, I guess. What? Define something new. Like? Ha? Exceptional love, ramen? No, kunyari, let's say sa 7 years, hindi na kayo masyadong naghahanap ng mga new dates, new experiences. Akala ko new dates. New ways of dating. Not new people to date. New ways of dating, yes. Kunyari, di ba, pag bago kayo, sige, try natin, let's say, bowling tayo, ganyan. Correct. Tama, magsabay kayo mag-learn ng new skill, diba? Or new hobby. Kasi pwedeng baka ano lang pala yun, baka parang, I don't know, boredom, I Nabore guess. lang kayo. Oo. Sa boredom ninyo, napag-iinitan nyo isa't isa. Pwede. O kaya, since nabobore kayo, you find excitement elsewhere, di ba? Nako. Yung mga ganyan. Pero, di ba, as in most things, wala sa habayan. That's right. Nasa? Pizza. Alright, at ramen. At kung may nagtapos, may magsisimula. The Kapatid Network is launching new shows this year. Kung ano-ano sila, ang detalye mo kay News 5 correspondent MJ Marfori. Mula action scenes, nakakilig na linyahan, drama, at nagbabalik na kapatid favorites. Unang quarter pa lang ng 2025, kompletos rekados na kasiyahan at entertainment agad ang handog ng TV5. Ensemble cast ng Incognito, led by Daniel Padilla and Richard Gutierrez, ang sasalubong sa mga kapatid starting January 20 pagkatapos ng Batang Quiapo. Habang sa January 27 naman after Incognito, ang How to Spot a Red Flag ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bell. Simula na rin uli ng comeback ng original videoke Kantawanan na Singgaling with Randy Santiago, Kay Brosas at Donita Knows. Magbabalik telebisyon na ang nag-iisang Her Majesty na si Maha Salvador. Para yan sa back-to-back shows niya na Emoji Nation Season 5 with Miles Ocampo at ang bagong reality dance competition na Isayaw Mo. Makakasama dyan ni Maha ang dance captain sa sina John Prats, Lema Diaz, Sam Concepcion, AC Bonifacio at Taneo ng Alamak. Kaabang-abang din this January ang 16 na magiging kalahok sa Season 3 ng Masked Singer Pilipinas with Billy Crawford as hosts, habang judge detective sina Andrew E., Arthur Neri at Donalyn Bartolome. Patikim naman sa Marso ay ang television cut ng Saving Grace ni Julia Montes at megastar Sharon Cuneta at ang reality talent search na Artista Academy hosted by Julia Barreto sa Quarter 2. Marami pang original TV shows ang nakahanda para sa 2025. Yeah. Binabati po natin lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming sa Facebook, YouTube, and TikTok. Ba't yung yaya mo walang kembot? Yeah. Hindi ko nakita yung kembot kasi nag-glare eh. Yung kembot ba dapat? Meron may ganun eh. May Paano? Ay, nagawa ko na eh. Sayang. Okay, sige, binabati natin of course. Alex Fuentes, unahin mo na. Elmo Cardenas, Oo, paliko. Ralph Domingo, lagi din nanonood sa atin. Okay, si Mugs Alcantara checking in from El Pueblo, Novaliches. Hello to you both. Okay. Marlon Ladja, aka Raja Laya. Hello. Ano tong... Ay, dami nanonood sa atin. Rodette Alcantara, of course. Sorry, Gen X pala tayo, Sir Lord. Sino yon? Gen X kayo? Si Rodel Alcantara. Si Joe and Miv, huwag kayong matakot. Matibay hawak nating sikreto.
may taon na may pangalan, may bansag, UN ay pasok sa secret prove. Ano? Yes. Okay. Happy Year na lang. Melvin Yape. Happy Year na lang. Gen Y, 50% sa larong kali and 50% larong may tech na. Hehe. Kami rin may gano'n naman kasi kami, In fact, ang weird ngayon, yung na-appreciate na game sa mga kids. Yung mga luma. Yes. Oo. Di ba there was a time na nauso ulit yung parang Game Boy na binibili nila? Oo. Because they thought it was like so ancient. Parang naano sila, parang natuwa sila dun sa... Diba? Oo. Tayo, mga tayo sa mga, wow, galing, parang pelikula ni nilalaro mong PlayStation game. Kasi sila, mga 5 dots lang na gumaganong-ganon, tuwang-tuwa sila. My God! Kasi ngayon lang sila nakakita. Ano kayong feeling nila, no? Kasi parang ako, naalala ko, amazed na amazed ako sa Snake dati nung bata ako eh. Ako, never ako nagkaroon ng ibang game console, kundi yung unang-unang Atari lang. Never kami nagkaroon ng family computer. Sega, wala kami niyan. Nakalaro ako ng konting PS1 pa noon. Dahil may kapitbahay kami. May ganon, hindi ginagamit. Ako Dance Revo sa PS dati. Paano bang ginagawa sa dance? Yung sumasayaw kayo, meron kayong parang dance pad. Tapos 9 blocks. Alam mo, ngayon ko lang ulit narinig ang Dance Revolution. Diba? Usong-uso yung dati sa mga mall, dun sa parang mga Kasi game hindi zone. nahihiya yung mga tao, no? Pinapanood sila lahat. Oo. Pero hindi ko kaya yon. Hanggang bahay lang ako. Tapos talagang antigas nung tabak. Ang gusto kong subukan, hindi pa ako nakatry yung Guitar Hero. Oh. Ano ba yun? May musical Siguro. instincts involved? Siguro, feeling ko. Kasi ang na-try ko naman dati yung piano eh. Yung parang piano game. I think di ko na tagal na kasi nun eh. Donsky Graho, nagiging complement na after 7 years. Ayan. Kay Vida May Soriano, nagkaumayan lang yan. Ay, ganon? Yung ano, Yung couple. kahit may ramen pala, no? Okay, record profile. Gusto ko talaga ibang mga cultures, especially because of deep spirit, because of pain. Okay. Katindi ng mga comments so Oo ngayon, nga hindi namin maintindihan. Sige, okay lang mamaya basahin. Sherwin, Oh. happy weekend raw sa atin. Stay safe always. Rock and roll. Thank you, Sherwin. Elmo Cardenas, of course, watching from Montalban, Rizal. Uy, speaking of kung naghanap kayo ng mga ibang pwedeng puntahan na balikan lang, explore ninyo yung kabundukan ng Rizal. Yung pinag-usapan natin dati, yung ano ba yun? Oo. Sige, mamaya pag-usapan natin yun. Paalala natin sa kanila. Pero ngayon, kailangan mag-time out muna tayo. Pero huwag kayong aalis. Madami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Let's make a show. Let's go. I've always loved taking something pretty ordinary and elevating it. Surprising people with moments that let them know I was really thinking of them. What? This is probably one of the most glamorous moments of my life. It's magic. I'm going to share some little tips and tricks. I see what color I gravitate to, and everything goes from there. And how you can incorporate these practices every day. That's what you want. You want that shape and texture. Come on. This is about connecting with friends. I love that we're doing this together for the first time. Making new friends. That is so good. We're family now. And just learning. Look at how much honey we have. Do you believe in magic? We're not in the pursuit of perfection. Woke us all up. We're in the pursuit of joy. Love is in the details. I have to do it totally wrong To get it totally right. Look at what we made. Guy snoring. Peaceful day.
Okay, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thanks for staying with us. Alright, what is a foreign underwater drone doing in Philippine waters? That's what the Armed Forces wants to know after an unmanned submersible was discovered in Masbate 3 days ago. And News 5 correspondent Brian Castillo has this report. At first glance, it looked like a rocket. Fishermen discovered the yellow object floating near the coast of Iniwaran in San Pascual, Masbate on December 30. The device, which was handed over to barangay officials and the municipal police until it made its way to the Philippine Navy's custody, turned out to be an underwater drone. It's a 6-foot device labeled HY-119 and made of metal and PVC. It also bore Chinese markings. The remotely operated submersible was reportedly deactivated when discovered. But what is an apparently foreign drone doing in the waters of the Philippines? That's what the AFP wants to find out as its Navy arm conducts further inspection. The military is questioning where the underwater drone came from and what it is for. And of course, there are other questions. How long has it been in the waters of Masbate until discovery? And is the drone's presence a breach of maritime sovereignty? According to the information, underwater communication and navigation system po ito, and believed to be enable water vessels or devices to communicate with surface unit or satellite by transmitting data. The drone also has frequency hopping capability, which means that it cannot be easily detected once deployed. Recall that in 2024, the Philippine Navy admitted to only having, quote, modest to minimal capabilities to monitor and spot underwater threats in our waters. And this is where the Armed Forces is banking on civilians and other stakeholders to pitch in to guard Philippine territory. It called for vigilance, encouraging immediate reporting and cooperation in the event of suspicious activities. The AFP also reiterated its commitment to ensuring the safety and security of the country's maritime domain, with all available resources mobilized to ward off intruders. While the military is still investigating the origin and purpose of the underwater drone, some maritime experts already suspect seabed mapping operations, which might be a prelude to the deployment of submarines in Philippine waters. In recent years, several nations, like the United States and China, have beefed up capabilities for unmanned underwater vehicles, for surveillance, exploration, and maritime research. For News 5, Brian Castillo. We are One News. Vice President Sara Duterte could face a fourth impeachment complaint soon. House Secretary General Reginald Velasco announced that this could be filed next week. Velasco did not reveal the names of the endorsing lawmakers but confirmed they belong to the majority bloc. A minimum of 103 votes in the House is required to advance the impeachment to the Senate. There are already 3 complaints filed against VP Duterte. It was given to me in confidence, so I cannot reveal their names until they actually file the fourth complaint. If they file it on Monday, I will have to make a decision whether I will then refer it to the Speaker or delay it further, because again, I'll refer this to the legal department for study if there will be a fourth complaint. All right, in other news, the Department of Agriculture soon plans to launch 2 varieties of rice that is said to be healthier and more affordable. Mobile Journal Julie Baisa serves this report. Malapit nang i-roll out ng Department of Agriculture ang 2 variety ng bigas na mas mura pero healthy pa rin. Yan ang Nutri-Rice at Sulit Rice. Itong Sulit Rice, nagkakahalaga ito ng 35 to 36 pesos kada kilo at ito yung tinatawag natin na 100% broken na bigas. Maganda pa naman yung quality. Ang kaibahan lang talaga nito ay broken itong bigas na to. Sinubukan na namin itong iluto rito sa opisina at maganda naman yung quality ng bigas na to. Maglalaro naman sa 37 to 38 pesos ang bentahan sa Nutri-Rice. Para naman daw itong pinagsamang well-milled at brown rice variants. Tinatawag natin itong Nutri-Rice, marami pa itong fiber at vitamins and minerals at ititinda naman ito sa halagang 37
to 38 pesos per kilo. Malapit na raw itong mabili sa mga kadiwa ng Pangulo stores sa buong bansa. Sinabi rin ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na plano ng gobyerno na paramihin pa ang kadiwa stores. Target daw nila na madagdagan yan hanggang Marso ngayong taon. Target natin by March ay magkaroon na tayo ng 700 na kadiwa ng Pangulo centers at inaasahan natin bago matapos ang 2028 ay nasa 1,500 ang total number ng kadiwa ng Pangulo site sa buong bansa. Nangako rin si Asik de Mesa na patuloy ang efforts ng gobyerno na mapababa ang presyo ng bigas. Priority rin daw ang pagtulong sa mga kapatid nating magsasaka. Samantala, nagpatawag ng full cabinet meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa January 7, Martes. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, agenda ng gagawing meeting ang legacy projects ng administrasyon, kabilang ang big-ticket programs at official development assistance funded projects. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Here's a quick rundown of world headlines this Friday. In South Korea, authorities have attempted to execute an arrest warrant for impeachment against President Yoon Suk. However, the police were met with resistance by the Presidential Security Service inside the chief executive's compound. The arrest is over Yoon's alleged insurrection following his martial law declaration on December 3. Bourbon Street in New Orleans has reopened following a truck incident that killed 14 people. The FBI revealed that Shamsuddin Jabbar, the Army veteran who drove the truck, acted alone. It also said Jabbar was, quote, 100% inspired by the Islamic State. And tech giant Apple has agreed to pay $95 million to settle a lawsuit accusing it of using Siri to eavesdrop on users' conversations. Siri was supposedly activated unintentionally, recording audio without consent with some of the data allegedly shared with advertisers. The settlement would allow eligible consumers who owned Apple devices from September 2014 to receive compensation up to $20 per device. Pwede pala tayo maningil. Oo nga. Pero napansin mo, no, parang pag may pinag-uusapan, biglang yun na yung nasa ano mo, SOCMED or yung mga ads mo talaga. Biglang ko binentahan ng mga rosaryo at mga Bible. Ako mga crucifix. At mga church hymns na mga ganun. Parehas pala tayo mabait, Nakikinig sa akin si Siri. Correct. Oo. Anyway, okay, you guys are still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po, si Lourdes De Vera. Now we talk sports. Filipino pole vaulter and Olympian EJ Obiena has dropped to 4th in the latest world rankings. Obiena earned 1,409 points as of the latest update on December 31. Greek Olympian Emmanuel Karales climbed to the 3rd place, while American Sam Kendricks held 2nd place. Sweden's Armand Duplantis remains firmly at the top. In tennis, Filipina Alex Ayala suffered defeat against China's Si Jiawei in the semifinals of the Canberra International Women's Singles in Australia. Ayala bowed out of the tournament following a 7-5, 6-2 loss to Wei. Meanwhile, double Olympic gold medalist Carlos Yulo has been named as a 2024 Athlete of the Year by the Philippine Sports Writers Association. Yulo will receive the award on January 27 during the PSA Awards night at the Manila Hotel. The event is supported by Signal, San Miguel Corporation, and other sponsors. Coffee made by artificial intelligence. Gusto niyo ba yan? At the trendy Cafe Roastery in Helsinki, Finland, baristas are brewing up a coffee blend developed by this technology. It's called AI Conic. We really started with free ChatGPT. Like, we were adamant that we wanted to use tools that are available for everybody. We started, hey, it's like talking to a friend. Hey, we have a coffee roastery. We're trying to find a new blend. We want to use AI. That's part of the thing. How would you go how would you go with it? And so what we did, we started with ChatGPT, just asking, how would you create a new blend?
First reaction, I think, like most of people here, was a bit like, no way. Like not in the roasting, because we use all our senses. We use our smell, we look in the roaster, we hear the roasting, and we don't have so much data on like exactly what we do. So it's kind of, you learn, and it takes like 5 or even 10 years to kind of become a really good roaster. We actually did exactly as the AI told us to do, the blend components. So for us, we of course created the roast to emphasize to get the taste, what the AI explained us that the taste should taste. But we also did our own like better versions, as we thought like, hey, we're better than AI. So we did had AI coffee, and then we had our versions of kind of the similar blends, and we cupped them blind. And every time the AI coffee was better or as good as the rest. Alright. Kung ayaw ninyo ng AI na kape, Hindi wag. Sino nga ba nagsabi nun? Yung box Sila Nesty. Today's edition, kain na lang tayo. Usapang Bogchi, kwentong kain ng ating I Saw the Signs sa araw na ito, unang Biyernes 1 ng 2025. Hit it! Gagawin natin kung wala si Magsi Alcantara. Thank you again, Magsi. Okay, ito. Okay. When you say your bubog with food, ito yung resulta. Oo. Okay. Yung pansit daw, para sa mga pinagpalit sa pangit, may ganong, pugot? Ano yung mga nakasulat pa? Yung bubog na sinasabi niya, yung angst. Oo. Pugot. Ano yung sopas? Hindi ko mabasa. Sopas, para sa iniwan na so fast. Mabilisang iniwan. Taho, para sa pag-ibig niyang naglaho. At lugaw naman para sa mga walang manliligaw. Aray, grabe naman sa atake yung mga yan. Pero pag malamig, anong gagawin? Huwag maghanap ng jowa, sabi ni Miriam Santiago. Maghanap lamang ng lugaw. Na may? Na may garlic at calamansi at chicken at shredded chicken. Okay, next. Ubos na ba ang lechon? Be creative. Hindi pa ako nakaget over sa lugaw. Ang freaky nito, ha? Ano yan? Nakita mo yung photo sa left? Left. Ulo ng baboy. Anong katawan? Manok? Manok. Galing. Napaka-surreal, ha? Okay, ito naman sa kanan. Kung gusto ninyong maging healthy, saktong-sakto yan. Walang kataba-taba yung lechon na yan. Tsaka actually parang sakto rin. Kasi parang sinunog mo din lahat nung itinabi mo nung Pasko eh. What do you mean? Di ba alkansya yan? Yung... Oo nga, no? Tsaka maganda yan. Masarap yung plastic pag natunaw. At kulay, ano ba to? Lilac? Ba't nakadidinig ko yung tawa ko? Okay, mula ulit kay Magsi na may nagpapatag. Direct, ha? Direct sample. Huwag na, ito na eh. Okay, kinakikain sa kapitbahay at kunin mo daw kahit anong gusto mo. Ang kinuha ni Kuya, tig-1,000 sa fortune bowl. Pwede naman. Kahit ano daw eh. Hindi nyo nilinaw eh. Yan, again, gusto ko yung term na, ay pagdamutan niya ng ere sa mga probinsya, di ba? Pagdamutan niya itong naihanda namin eh. Oo. Ano yung, baka guyamin? Baka langgamin pag madaming maiwan. Guyamin. Oo. Yung mga lechon na yan, huwag nyo nang patagalin pa, baka guyamin. Okay. Direct, bago tayo magtapos, sample ulit ng tao ni Denise. Ano mas maganda sa pandinig mo? Sa Monday. Tama na. Magdadala ako iba-ibang variations ng tawa niyan. Odd lang sign to the tune of, mga tawa ni Denise, to the tune of odd lang sign. Alright. Okay, that will have to do it for us this first week of the first month of 2025. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. Happy weekend, everyone. I'm Denise Tan. Okay, join us again on Monday, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera at kahit ayaw nila, tayo na lang. Unity pa rin. Have a delightful afternoon.